Welcome back po sa Toolbox channel natin mga bossing. So marami ang nagtatanong sa akin tungkol sa kung pwede ba daw sila gumamit ng battery ng sasakyan para sa pag-install ng solar. So ang sagot dyan ay yes naman po. Pwedeng pwede. Pero dahil hindi siya specially made para sa solar, expect natin na hindi siya magbibehave na gaya ng solar battery na solve talaga para sa solar. At isa pa ay limited lang ito para sa mga maliliit na loads gaya ng ilaw, charger, TV, wifi at iba pa. So dahil nandun na tayo sa pwede siyang gamitin sa solar, alamin natin ngayon kung ano ang pwedeng gawin sa pagbuo ng plano nating solar. Kadalasan, itong mga battery na may code na N at SM ang kadalasang tinatanong sa akin. Gaya ng mga 1SM, 2SM at 3SM. O di kaya ay yung mga N50, N70 at iba pang description na makikita sa mga car batteries. At syempre, dahil solar ang pinag-uusapan dito, ay aalamin din natin ngayon kung ano ang tamang size ng solar panel at charge controller para sa mga car batteries na ito. So, sa pag-research ko ay itong website na ito ang nakakitaan ko ng may mas organized na information tungkol sa mga battery na ito. By the way, kung gusto ninyong bisitahin ang website na iyan, ay ilalagay ko na lang sa ibaba ang link nila. So, ito na nga at nalaman ko na hindi pala sa code na SM or N nakikita ang value ng capacity ng car battery. Halimbawa, itong 1SM. Base dito sa website ay nagre-range itong 1SM mula sa 50 ampere hours to 60 ampere hours. Itong 2SM or N50 naman ay 50 ampere hours to 68 ampere hours. At itong 3SM naman o N70 ay mula 70 AH hanggang 80 AH or ampere hours. Makikita natin na yung 1SM ay may 50 AH, 60 AH at 65 AH na makikita din naman sa 2SM na battery. So, magkakaproblema pala tayo kung agad-agad dito tayo sa description na 1SM, 2SM at 3SM magbase. Pati sa N50 at N70. Kaya hindi natin pwedeng maging basihan itong code ng SM at code na N. So, paano natin masisiguro na tama ang gagamitin nating AH or charge capacity value para tama din ang magiging calculation natin sa solar panel natin? Ang simpleng sagot ay doon sa manual o di kaya ay sa datasheet ng battery na gaya ng makikita doon sa link na pinakita ko kanina. Check nyo na lang sa description box nitong video. So, tuloy natin. Ngayon, dahil sinabi ko kanina na aalamin din natin sa video na ito kung anong solar panel ang gagamitin natin sa magiging solar setup natin. So, gumawa ako ng table na pwedeng maging basihan ng pag-DIY mo ng sarili mong solar setup. Nilagay ko na dito yung nabanggit ko kanina tungkol sa mga capacity ng iba't ibang mga car battery na kadalasang binabanggit kapag sinabing 1SM, 2SM at 3SM. Nandyan yung Excel, Gold, Enduro, Classic at Trackmaster. Gaya ng sinabi ko kanina, ilalagay ko din dito sa table na to ang recommended na solar panel para sa 1SM, 2SM at 3SM. Pati na din ang gagamitin mong
solar charge controller. So, simulan na natin sa 1SM. Base sa data na nag-gather natin kanina doon sa website, sa 1SM, ang mga capacity dito ay 55 Ah para sa Excel battery, 60 Ah para sa Gold battery, at 50 Ah para sa Enduro battery. Yung iba ay walang 1SM na available na size. Kaya ang pinakamataas na maaaring maging capacity ng battery na may 1SM ay yung 60 Ah. Kaya ang solar panel na gagamitin para dito ay 120 watts o mas maganda ay mas mataas para in case kapag may panahon na mahina ang sikat ng araw ay mapupuno pa rin ang battery pagdating ng hapon. At ang mai-recommend ko na solar charge controller para dito ay yung 30 amps na ganitong klase ng controller. Sa 2SM naman ay 68 Ah ang pinakamataas na maaaring maging capacity ng battery. Kaya ang solar panel na gagamitin para dito ay 150 o mas mataas na wattage ng solar panel. At ang mai-recommend ko na solar charge controller para dito ay yung 30 amps na ganito ding klase ng controller. Sa 3SM naman ay 80 Ah, ang pinakamataas na maaaring maging capacity ng battery. Kaya ang solar panel naman na gagamitin para dito ay 200 watts o mas mataas na watts ng solar panel. At ang mai-recommend ko na solar charge controller para dito ay yung 30 amps na ganito pa ring klase ng controller. Ito ang inire-recommend ko dahil meron itong capacity na pwedeng kabitan hanggang 300 watts na solar panel kapag 12 volt system ang battery ng solar setup na gaya ng isang battery na 1SM, 2SM at 3SM. So, ngayon ay pwede mo nang simulan ang solar setup mo na may car battery. At para naman sa mga guide at tutorials tungkol sa iba pang kailangan na parts ng setup mo, gaya ng breaker at wires, ay check nyo na lang po ang mga videos natin para makumpleto mo ang pagbuo ng setup mo. So, yan na muna mga boss para sa video na ito. Kung gusto mo ang mga topic na pang electrical na gaya nito, ay mag-subscribe ka na sa channel natin para magiging updated ka sa mga bagong videos na i-share ko. Shoutout nga po pala sa mga bagong subscribers natin. Hanggang sa susunod, ito ang inyong Toolbox Channel dahil hindi lang dapat purong tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may toolbox din tayo para sa kaalamang electrical. Mga boss, salamat at ingat tayong lahat.